Ating dinggin ang nasusulat sa 1 Gs, Kabanatang 1, 7 at 9 bilang talatang batayan ng ating pamamahayag sa salita ng Panginoon. 1 Gs 1, 7 at 9, ganito po ang sinasabi. Muli ngang sinabi sa kanila ni Jesus, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan, ako nga ang pintuan ng mga tupa. Ako nga ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan. Igawad nawa ng Diyos sa atin ang dagdag na pagpapala sa pagbabasa ng kanyang salita. Pinasasalamatan ka naming Panginoon. Inipon mo sa dakong ito upang minsan pa'y katagpuin ka namin. Salamat po sa Panginoon sapagkat ikaw nagsabing kung saan ang 2 o 3 na nagkakatipon sa iyong pangalan ay naroroon ka sa kalagitnaan nila. Kaya naman buo ang aming pagtitiwala na naririto ka upang makatagpo ka namin. Maranasan nawa namin ang iyong presensya. Maramdaman nawa namin na ikaw ang aming kasalo sa dakong ito. At higit sa lahat, marinig namin ang iyong tinig na mangungusap sa amin sa pamagitan ng pamamahayag ng iyong mga salita. At idaragdag mo sa amin ang karagdagang pagbabasbas sa pakikinig dahil ikaw naman ang nagsabing higit na mapalad ang dumirinig ng iyong tinig at nagsisipagsunod sa mga ito. Kasihan mo po ang sandaling ito, pangunahan mo kami sa galaw at kilos ng iyong banal na Espiritu upang makarating kami sa kaalaman ng katotohanan na ibig mong ipahayag sa amin sa sandali pong ito. Ito ang aming dalangin na mayroong pagpapasalamat. Amen. Patuloy ang ating pagtalakay sa 7 pananalita ng pagpapakilala ni Jesus, ang Kristo na ating Panginoon at ating tagapagligtas. Napakalaga sa atin dito sa kawan ng Panginoon ang relasyon sa Panginoon. At tayo ay nakakaunawa na upang lalong ang ating pakikipagrelasyon sa Panginoon ay lalong mapaginam, mapagyaman, ay kinakailangan na lubusan nating makilala sino itong si Jesus na at ang Kristo na Panginoon at tagapagligtas. Ang Yesus o Kristos, ang Yeshua HaMashiach. Sinasabi nga ng Hebreo 12:2, look unto Jesus, the author and the finisher of your faith. Na ang masdan ay si Jesus, ang pasimula at hangganan ng ating pananampalataya. Kaya tayo sa sandaling ito ay patuloy nating tinatalakay ang mga pagpapakilala, mga pananalita ng pagpapakilala ni Kristo Jesus na ating Panginoon at ating tagapagligtas. Kung sino, ano nga siya. Sa pamagitan ng pagbanggit o paggamit ng mga metafora o talinhaga, sa magaang paglalarawan ay pinakikilala niya ang kanyang sarili. Makapayagtong ulit ang mga ito, bukod sa kanyang pangunang sinalita na ang sabi niya ay, ako nga. At dito sa mga sumusunod na 7 ulit, tinalakay na natin ang 1:6:35-48
Ako nga ang tinapay ng kabuhayan. Sinasundan na natin ang 1:8, 12, 9, 5 na kung saan sinabi niya, ako nga ang ilaw ng sanglibutan. Natalakay din na rin natin yung ikalima, 1:11-25, ako nga ang pagkabuhay na maguli. At ngayon, ang pangatlo sa mga ito, ng pananalita ng pagpapakilala ay sa 1:17-9, ako nga ang pintuan ng mga tupa. Kung natatandaan ninyo, at kung hindi pa naman tayo masyadong nakakalimot, minsan ay tinalakay ko na ang paksang ito, ngunit kung tinignan ko sa petsa, ay matagal-tagal na rin sapagkat noong nakarang taon pa. At kung minsan, napakahalaga na sariwain natin at pagtibayin natin muli ang mga salita ng ating Panginoon. At kapansin-pansin, alam po ninyo, hindi nakakasawa ang salita ng Panginoon. Meron nga nagsabing ang mga salita ng Panginoon ay parang mga bituin na nakakalat sa kalawakan. O kaya naman ay parang mga perlas o mamahaling mga bagay na nasa pusod ng dagat. Kapag titinghala kayo sa kalawakan at inyong masdan ang mga nakabiting mga bituin at mga bagay sa kalawakan, at kung kailan na mga ito'y pinagmamasdan ninyo, hindi lamang lalong nagniningning ang mga liwanag na mga ito, kundi makakatuklas pa ng mas marami na mga bagay na kagilagilalas na hindi mo dating natuklasan. Gayun din naman sa pusod ng dagat. Sinasabing kung kailan pumapailalim ang isa sa pinakalalim ng pusod ng dagat, lalo pang nakakatuklas ng mga maraming mga mahalagang bagay na ninoloob nito. Alam nyo, ganun din ang salita ng Diyos. Minsan ay magbasa ka at parang may kislap ng liwanag na magliliwanag ang magandang bagay na sinasabi ng salita ng Diyos. Ngunit kapag uulitin mo at minsan ay muli mong dadalawin at sasagliting tignan muli ang iyong nabasa, meron pang mga bagay na pinapaaninaw ang Panginoon. Tangan ko sa akin ang ating dating aralin na pagkain na pinamagatan ko noon na pintuan na pasukan. Sa labas, hindi kaligtas. At habang tinitignan ko muli at binabasa itong aralin pagkain, ang dami pang mga bagay na karagdagan na bagamat may mga ilan ng mga katotohanan na naipahayag sa atin sa nakaraan. At nung tignan ko ang petsa, palagay ko ay panahon pa ng nakaraang Nobyembre ng nakarang taon. Nobyembre 17 o 17 o 24, alin sa dalawa. Nang ito ay ating talakayin, pintuan na pasukan sa labas, hindi kaligtas. Ngunit sa aking pagsusuri kagabi at sa madaling araw na paghahanda, ay nakita ko na napakarami pang karagdagan na hindi natin nakita sa nakaraan ng ating pagtalakay. Gayunpaman, yamang ito ay ikatlo sa mga sunod-sunod na mga pagtalakay natin na mga pananalita ng pagpapakilala ni Jesus na ating Panginoon at ating tagapagligtas. Napakahalaga na ating tignan ang mga katotohanang
ipinahayag niya dito sa talatang batayan natin, ang 1 Gs 7 at 9, na sa pagkakataong ito naman ay inilarawan ng Panginoon ang kanyang sarili sa isang pintuan ng kulungan ng mga tupa. Ang sabi niya, muli nang sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan, pansinin ninyo, lalo pang madiin ang makalawang pagsasabi niya ng katotohanan. Sa Ingles, verily, verily. Ngunit kung titingnan niyo sa original na salin, amen at amen. Sinasabi ko sa inyo, ako nga ang pintuan ng mga tupa. Ako nga ang pintuan. Ang sino mang pumasok sa akin ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan. Talastas ng bawat isa na sa anumang kalagayan, walang ibig ang sino man, kundi ang higit na maging ligtas. Ligtas lalo na sa maaring mangyaring anumang kapahamakan. Hindi nga ba't kaya tayo'y napakaingat sa ating mga galaw, napakaingat sa lahat ng sandali upang maiwas natin ang ating sarili sa anumang kapahamakan. Kaya't walang ibig ang sino man, kundi ang palaging ligtas. Ligtas lalo na sa maaring mangyaring kapahamakan. Mababasa sa Biblia, tanging maging ang Diyos. Matatalo sa 2 Pedro 3:9, nang sabi niya, hindi niya ibig na ang sino man ay mapahamak. Kundi, sinasabi ng unang Timoteo 2:3 at 4, na siyang may ibig ng lahat ng mga tao'y mga ligtas. Magkagayon man, totoong kailangan na alamin at tunawain ano itong kailangan na kaligtasan at sa kapahamakan naman sinabing hindi dapat. Dito sa ginawang sinalitang pagpapakilala ng Panginoon, sa pamaraan ng talinhaga na kanyang sinalita, magaang inilarawan ang ugnayan ng pastor at ng tupa. Tamang-tama ito sa atin bilang sangkawan ng Panginoon sapagkat mas madalas ay ito ang atin ding ginagamit na palaging paglalarawan ng ugnayan ng Panginoon at ng kanyang bayan. Sapagkat maliwanag naman na ang mga taong yaong tangi na pinili at ginawang kanyang bayang hirap, yung amsegula o eklektos laos. Sa Exodo 19:5-6 at Deuteronomio 7:6-32-8-9 ay mapapansin natin na palaging sila'y tinatawag na kanyang bayan o kanyang kawan, sapagkat ang relasyon ng Panginoon at ng kanyang bayan upang magaang ilarawan, upang magaang maunawaan, palaging ginagamit ang larawan ng ugnayan ng pastor at ng tupa. Natalakay ko na sa mga ibang pagkakataon kung gaano karami sa mga bahagi ng kasulatan, malawak na nakalaganap o nakakalat ang tungkol sa pastor at tupa na mababasa ninyo sa Biblia. Sa pagkakataong ito, ang mahalagang paksa na binibigyang diin
at mahalagang pansin na inyong mapaghahalata sa sinalitang pagpapakilala ng Panginoon sa pamagitan nitong talinhaga sa 1 Gs, 1 hanggang Gs. Ang matingkad na ipinaliliwanag sa sinalita na talinhaga o metafora ay ang kailangan na kaligtasan. Mahalagang paksa ang paksang kaligtasan. Nalalaman ng bawat isa na kapag ang paksang kaligtasan ang pinag-uusapan, katunayan yan ay pinagtatalunan, katunayan yan ay hindi lamang pinagtatalunan, kundi pinag-aagawan. Sapagkat wala yatang mahalagang paksa na pinag-uusapan sa larangan ng relihiyon, ng mga sekta, ng pananampalataya, kundi ang kaligtasan. Matingkad na ipinapaliwanag sa sinalita na talinhaga ang kailangan na kaligtasan. Subalit mahigit pa, binibigyang pansin paano matatamo ang kailangan na kaligtasan upang huwag mapahamak. Sariling inangkin ng mismong Panginoon na si Jesus ang Kristo. Ang pagiging mabuting pastor, dito sa 1 Gs, ang pagiging mabuting pastor sa mga sariling inaaring mga kanya o kanyang mga tupa sa kanyang kawan. Hindi ba't maliwanag na inihayag sa 1 Gs 11 hanggang 13 at talatang 15, bilang ang siya ang mabuti at may-ari. Napakalaga po ng dalawang salitang yun. Bilang siya nga ang mabuti at may-ari na pastor sa mga kinikilalang kanyang mga tupa, ipinakita kung gaanong lubhan niyang minamahalaga at mahigit na ipinagmamalasakit ang kanyang mga tupa. Hindi ba kanyang sinabing ibibigay niya ang kanyang buhay para sa mga tupa? Mapapansin natin, hindi pa papangyari na agawin silang kanyang mga tupa mula sa kanya, kahit ang kapalit ay pag-aalay ng buhay. Ito yung mababasa natin dito sa mga unang bahagi ng 1 Gs. Inilarawan kung paano mahigit na ipinagmamalasakit ng Panginoon itong mga tupa, mga kinikilalang kanyang sariling pag-aari. Hindi niya tatakasan, hindi niya pababayaan. Kung kinakailangan maging kapalit ay ang kanyang buhay ay bibigay dahil sa kanyang mga tupa. Doon pa lamang po sa paglalarawang iyon ay makakakita na tayo ng napakayamang katotohanan kung gaano katotoo na minamahalaga ng Panginoon kung tayo ay sa Kanya. Kung tayo ay kabilang sa mga nagsisampalataya na mga tupa sa Kanyang kawan. Upang lalo pa na totoong may guhit sa pag-isip at tanging may pamalas ang pagiging ligtas ng mga kanya, ng kanyang mga tupa. Iginaya niya sa sinalitang talinhaga ang sarili maging isa-isang pintuan. Kaya nga, tanging sinabi niya sa 1 Gs at 1 Gs 9, katotohanang sinasabi ko sa inyo.
Parang sinasabi niya, walang pag-aalinlangan. Hindi mapag-aalinlangan. Katotohanan at katotohanan. Amen at amen. Na siya, ang sabi niya ay, ako nga ang pintuan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sino mang pumasok sa akin ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makasusumpong ng pastulan. Mayroon pa bang masigit na maliwanag sa ipinahayag na katotohanan ng Panginoon kung paano itong kailangan na kaligtasan ay totoong matamo, kundi sa pangungusap na kanyang binitawan ay mayroong katiyakan ng kaligtasan ang sino mang nasa kanya. Isipin ninyong pinagtibay ito ng pagsasalitang Amen at Amen. Katotohanan at katotohanan. Kinaugalian ng mga Hudyo, kahit na yung mga sinaunang mga Hebreo, na kapag inuulit ng 2 ulit ang salita, o kaya naman, ang sabi nga ni Apostol Pablo diyan ay sa 2 saksi o 3 na pagtitibay ang katotohanan. Kaya't hindi maaring pag-alinlangan niya. Hindi maaring pawalang halaga o hindi may sasantabi ang katiyakan ng kaligtasan na sinabi ng Panginoon doon sa mga kanya. Katotohanan at katotohanan. Ano yung katotohanan at katotohanan? Ang sabi niya, ako nga ang pintuan ng mga tupa. Yun ang una. Hahati natin sa 2 bahagi ng ating talakayin. Ikalawa, ako nga ang pintuan, ang sino mang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makasusumpong ng pastulan. Unahin natin pag-usapan yung sinabi ng ating Panginoon na ako nga ang pintuan ng mga tupa. Dito sa bahaging ating tinatalakay, mapapansin ninyo na maliwanag na inihayag nitong Panginoon na si Jesus ang Kristo, ang Mesyas na tagapagligtas. Ang totoo kung sino nga siya. Yun ang una pong mahalaga. Ibinungad niya ang pagpapakilalang siya nga ang ako nga. I am. Haya o heye sa Hebreo, ego eimi sa Grego. Ako nga. Dito pa lamang ay pinapaalala na ng Panginoon yung pangalan ng Diyos na nagpakilala noon pa kay Moses na nagsabi, ako nga yaong ako nga. At hindi lamang sa pagkakataong to, kundi kagaya ng mga talatang aking binasa, 7 ulit pang binanggit ng ating Panginoon ang pagpapakilala sa kanyang sarili na siya nga ang ako nga. Isang nakakatawag ng pansin, 7 ulit, panginulit ng Panginoon ang pagpapakilala sa kanyang sarili bilang ako nga. Kung ating iisipin sa mga Hebreo o mga Hudyo, alam naman natin na mayroong inilalapat na halaga sa bawat bilang o bawat pamilang. Yung bilang 6 ay ibig sabihin kulang, hindi lubos, hindi ganap, pero yung pamilang na 7
madalas na sinasabing the divine number, sapagkat ang ibig sabihin nito ay buo, ganap, lubos, kompleto. Kaya sa Biblia, madalas kayong makabasa ng mga talatang binabanggitang 7 na tumutukoy sa isang kabuuan ng katotohanan. At siguro hindi isang, sabihin nating, nangyari lang na sinabi ng Panginoon na makapitong ulit niyang binabanggit na siya nga ang ako nga. Sa aking palagay ay talagang sinadya ng manunulat na si Juan sa 4 na Ebanghelyo na 7 ulit niyang binanggit ni Jesus, ang Kristo na Mesyas na tagapagligtas. Ang pagsasabing siya nga ang ako nga upang lalong totoong ipakilala sino nga ba talaga itong si Jesus. Nabanggit ko nga nung pasimulan natin ng mga pagtalakay sa mga bagay na ito na pagpapakilala ni Jesus sa kanyang sarili. Kung mayroong isang katanungan na sa mahabang panahon na hinahanapan ng lunas o ng katugunan, ay ang katanungang, sino itong si Jesus? Who is Jesus? Sa ating sunod-sunod na pagtalakay ng 7 pananalita ng pagpapakilala ni Jesus, ang aking dalangin, naway pag natapos natin ng mga ito, lubos nga natin nawang makilala si Jesus na ating Panginoon at ating tagapagligtas. Sa panahon natin na niwawalang halaga si Jesus, sa panahon na binabaliwala, tinatabi si Jesus, sa panahon natin na kung saan ay binababa pa nga siya sa kanyang kalagayan, sa panahon natin na hindi kinikilala itong si Jesus, sa panahon natin na ninanakaw, inaagaw pa nga ang nauukol kay Jesus, sa panahon natin, malungkot na sabihin, maging sa mga kalipunang Kristiyano ngayon, pati pangalang Jesus ay pinagtatalunan ngayon. Kung ito nga ba ang pangalan niya o hindi, ano nga ba ang totoo niyang pangalan? Sapagkat hindi maiwasan, mga kapatid, na naroon sa mahabang panahon, talagang hinahanapan ng kasagutan ang katanungang, sino nga ba itong si Jesus? Who is this Jesus? Magkasya tayo sa mga pananalitang pagpapakilala niya sa kanyang sarili. At sa pagkakataong ating kasalukuyang tinatalakay ay ang pangatlo sa kanyang pagpapakilala sa kanyang sarili na nagsasabing, ako nga ang pintuan ng mga tupa. Isipin ninyo na magaan na ngang inihambing ang sarili, magaan na ngang inilarawan ang kanyang sarili sa isang talinhaga, sa isang pananalita na metafora upang sanang maunawan at makilala siya. Ngunit sa ating panahon, hindi naman malayo noong kausap niya mismo ang mga Hudyo nang salitain ng Panginoon itong talinhagang ito sa 1G, ang sabi, hindi nila nauunawaan ang kanyang sinasabi. Kung yun pong mga kaharap ng Panginoon noon,
lalo na itong mga Pariseo na mga nagsipag-aral, nagsipagdalubhasa sa mga kasulatan, nang sabihin ng Panginoon, ako nga ang pintuan ng mga tupa. Ang sabi, hindi nila naunawaan ang kanyang sinasabi. Palagay ko, kahit sa panahon natin, marami ang hindi nakakaunawa ng ibig sabihin ng Panginoon kung bakit iniambing ang kanyang sarili sa isang pintuan ng kulungan ng mga tupa. At palagay ko, kahit na tayo sa kasalukuyan, merong mga alagang bagay na hindi natin pinapansin sa kabila ng napakagaang paglalarawan ang sinalitang pagpapakilala ng Panginoon sa kanyang sarili. Tayo dito sa kawan ng Panginoon, hindi tayo lumalayo sa larawan ng ugnayan ng pastor at tupa. Sapagkat sa pamagitan ng paglalarawan ng ugnayang ito ng Panginoon at ng kanyang bayang hiram, yung mga taong tangi na pinili na kanya, na palaging tinatawag sa nasusulat na ang bayan ng Panginoon o ang kawan ng Panginoon, kagaya sa Jeremias 13:11-17. Subalit may mga pagkakataon, hindi natin inuunawa na sa kabila ng napakagaan ng mga paglalarawang ibig ipaunawa ng Panginoon. At yan ay ating mapagdadaanan. Bago ito, mahalagang ating maunawaan kung anong ibig sabihin ng Panginoon sa kanyang pagpapakilala na siya nga ang pintuan ng mga tupa. Natatandaan nyo noong nakarang talakayin natin ang aralin na pagkain nito, naglagay pa ako ng isang larawan ng isang kulungan ng mga tupa noong unang panahon. Napakalagang balikdan natin. Napakalaga na ating tignan ang kaugalian, ang kaparaanan ng pangangalaga ng mga tupa. Isipin ninyo yung mga kaharap ng Panginoon, araw-araw nilang nakikita kung paano ang mga pastor sa kanilang kapanahunan ay nangangalaga ng mga tupa, subalit nung gamitin ng Panginoon ang larawang ito at iniambing sa kanyang sarili na siya nga ang pintuan ng mga tupa, ay hindi sila nakaunawa. Tayo pa kaya na hindi natin alam ang kalagayan at kaparaanan ng pangangalaga ng mga tupa noong kanilang kapanahunan. Kaya't mahalaga na ating alamin, kagaya nung nakarang inilagay kong larawan, merong mga kulungan sila ng mga tupa. At lalo na kapag ito, dalawang klase ng kulungan, meron sila noon kapanahonang iyon. May mga kulungan sila na sa tabi ng mga kanilang tirahan, pero ito yun ay mayroong pintuan at mayroong saraduhan. At kuminsan ng lahat ng mga pastor, sapagkat sa panahon pong yun, ang pagpapastor ay tinatawag nilang communal shepherding. Ibig sabihin, sapagkat ang lahat ay mga nangangalaga ng tupa, may nangangalaga ng 10 siguro, 50, 100, 1,000. At sama-sama ang mga pastor na yan na inilalabas ang kanilang mga tupa sa parang kung saan merong inuman o pastulan sa umaga. At pagsapit ng gabi, ay kanilang ibinabalik ang lahat ng iyon sa isang kulungan ng lahat. Magkahalo, magkakasama ang kanilang mga tupa doon. At pagdating ng kinaumagahan at muling pangungunahan ng pastor ang kanilang mga tupa, doon pumapasok yung sinasabi ng Panginoon,
yung mga tupa, nakikilala nila ang tinig ng kanilang pastor. Dahil kapag tinawag ng pastor ang kanyang mga tupa, hihiwalay yon sa mga iba. At susundan nila kung sino yung kanilang pastor. Doon sa iba, hindi sila makikinig sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Kahit na magkahalo po yan, pero alam nila kung sino ang kanilang pastor. Nakikilala nila yung tinig ng kanilang pastor. At kusang ihiwalay at susundan ng kanilang pastor. Hihiwalay sa iba at susundan ng kanilang pastor. Pero meron naman daw kulungan na kapag inabot sila ng gabi at hindi na makababa, ay doon sa marahil mataas na burol o malayong kabundukan, meron silang mga inilalagay na mga kulungan na pinagpatong-patong na mga bato. At minsan nilalagyan pa nila ng dawag o anumang matinik na mga sanga o kahoy upang hindi mapasok ng anumang kaaway. Subalit karamihan sa mga ginagawa nilang ito na mga kulungan ay wala siyang pintuang pansara. Wala siyang saraduhan. Basta bukas lamang yung maliit na bahagi ng nakakulong o nakapaligid na kulungan. Nayari sa mga pinagpatong-patong na bato o kung anumang ginagamit nila. At doon ipinapasok ang mga tupa pagsapit ng gabi upang matiyak ang kanilang kaligtasan. At dahil walang pintuan, ang ginagawa ng pastor, ang sabi sa pagsusuri, ang mismong pastor ang uupo o hihiga dun sa puwang, dun sa bukas na bahagi ng kulungan. Siya ang magsisilbing pintuan. Siya mismo ang pintuan, yung pastor. Upang sa kayon matiyak niya ang kaligtasan ng kanyang mga tupa. Walang tupang makakalabas na hindi dadaan sa kanyang katawan. Wala ring maaring lulusob na mananalakay na kaaway na hindi dadaan sa kanya. Inihaharang ng pastor ang kanyang buhay para sa kaligtasan ng kanyang mga tupa. Kaya nung sabi ng Panginoon, ako nga ang pintuan ng mga tupa. Sa pamagitan ng paglalarawan ng kanilang pangangalaga ng tupa noon, maintindihan natin bakit inihambing ng Panginoon ang kanyang sarili sa isang pintuan. Ang ibig ipabatid ng Panginoon kung siya nga ang pintuan, kagaya ng ginagawa ng pastor, na inihaharang ang kanyang sarili at nagsisilbing pintuan ng kulungan, ibig sabihin, walang ibang pasukan o labasan. Walang ibang daanan na pintuan kundi ang pastor. Yun ang gustong ipabatid ng Panginoon. At yamang pinag-uusapan natin dito, ang inihahayag na maliwanag sa talinhagang sinalita ng Panginoon ay ang kailangan na kaligtasan. Kung paano ito mata mo mismo, ay kailangan dadaan ka sa pastor na nagsisilbing pintuan at mapasok at mapaloob sa kulungan ng mga tupa. Tingnan po ninyo, napakagaan na paglalarawan yan. Subalit gaano natin naiintindihan kung ang kaligtasan, ang katiyakan ng kaligtasan, ang ating inahanapan ng kasagutan. Nang sabihin ng Panginoon, ako nga ang pintuan sa kulungan ng mga tupa. Diyan din sa bahaging diyan, merong sinabi ang Panginoon na merong hindi dumadaan
sa pintuan. Ang sabi niya doon ay mga magnanakaw at mga tulisan. Kapag talagang nilimi ninyong mabuti ang ibig ipabatid ng Panginoon na ito, kung ang katiyakan ng kaligtasan ang ating pinag-uusapan, maliwanag ng ibig dito sa sinalitang talinhaga at sinalitang pagpapakilala ng Panginoon na siya nga ang pintuan. Ang ibig sabihin ay walang ibang pintuan na papasukan, walang ibang daan na dadaanan tungo sa kaligtasan, kundi sa pamamagitan lamang ni Kristo Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas. Yun po ang pinakapayak, yun ang pinakamaliwanag na ibig ipakita ng Panginoon dito sa talinhaga. Hindi ko alam kung nakikita natin yon. Hindi ko alam kung napapagunawa ng iba yon. Sapagkat alam natin kung paano sinabi dito sa talinaga na mayroong umaakyat sa bakod, mayroong hindi dumadaan sa daan. Sa kapanahon na natin ay alam natin na binabaliwala itong tanging iisang daan na walang iba kundi si Kristo Jesus. Binabaliwala itong Jesus na siya ang tagapagligtas at tanging makapagliligtas. Ang ginagawa nila ay inaagaw, ninanakaw ang pagiging tagapagligtas ni Kristo Jesus. Ito po ang simpleng gustong ipaunawa sa atin. Na huwag tayong maagaw ng mga manliligaw. Na huwag tayong manakaw ng mga agaw upang tayo'y dalhin sa kapahamakan at hindi sa kaligtasan. Ibig igiit ng ating Panginoon na siya nga ang pintuan upang sa kayo na ipahayag na maliwanag na siya nga lamang ang tamang nag-iisang daan ng kaligtasan. Hindi nga ba't sinabi yan ng mga Gawa 4:12 na sa kanino man ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat na'y kaligtas ng tao maliban lamang sa pangalan na yan na si Kristo Jesus. Kaya makita nyo, palagi kong inuulit yung pangalang Jesus. Yan ang binigay na pangalan sa Mateo 1:21 at marami pang talata. Kaya nga nakapagtataka sa panahon natin ngayon kahit na mga Kristiyano na, kahit na mga iglesyang Kristiyano o kapisanan, kung bakit umusbong ang panahon na pati ang pangalang Jesus ay pinagtalunan. Maging ang pangalang Jesus ay gusto'y palitan. Maging ang pangalang Jesus na yan ay sinasabi nilang hindi yan ang pangalan ni Jesus. Ngunit, bakit natin iibahin ang ipinahayag sa nasusulat? Ang pangalang Jesus, bagamat ito ay katumbas ng Yesus sa Grego, Yesu sa Latin at Jesus sa Kastila at Tagalog. Ngunit, nag-uugat din po yan sa wikang Hebreo, Yahshua o Yeshua, nang ibig sabihin Ya at Osia o Oshua, ang Panginoon ang kaligtasan. Yahweh ang kaligtasan. Kaya, sabi ng mga Gawa 4:12, yan ang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat na'y kaligtas ng tao. Huwag na natin pag-aalinlanganin yun. Kundi mapapalayo tayo sa kaligtasan. Mapapalayo tayo sa tagapagligtas. At dito nga sa tinatalakay nating pagpapakilala na sinalita ng Panginoon na ako nga ang pintuan
ng mga tupa. Iginigiit na walang ibang daan, walang ibang paraan, tura sa wikang Grego, walang ibang daan, walang ibang paraan, walang ibang pintuan na papasukan tungo mismo sa tiyakan ng kaligtasan, kundi sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas. Yan ang maliwanag. Payak na, ngunit maliwanag na ibig ipabatid ng Panginoon sa pamagitan ng talatang ito. Hindi ba sa mga sumusunod na talakayan natin ng panaltang pagpapakilala ng ating Panginoon, lalo pang mabibigyan ng diin niya nung sabihin niya sa isa pa sa mga pagpapakilala niya. Sa 1:14 says, ako nga ang daan. Ako nga ang katotohanan. Ako nga ang buhay. At masdan ninyo yung kasunod. Walang sino man na makaparoon sa Ama, sa Diyos, maliban sa akin. Wala nang ibang daan. Wala nang ibang paraan. Walang ibang pintuan na papasukan tungo mismo sa kailangan na kaligtasan, kundi sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Hindi ba siya lang ang sinasabi sa unang Timoteo 2:8 na walang ibang tagapamagitan sa Diyos at tao, kundi itong si Jesus. Maliwanag po yan dito sa pananalitang pagpapakilala na sinabi ng ating Panginoon. Ngayon, dudugtungan ko sapagkat meron tayong hindi pinapansin doon. Binanggit ng Panginoon na siya ang pintuan ng kulungan. Meron tinatawag na kulungan ng mga tupa. Maaaring hindi natin ito pinapansin, ngunit napakalaga ang pagbanggit ng ating Panginoon sa pintuan ng kulungan. Merong pinagkukulungan. Merong pinagtitipunan sa mga tupa. Sa palagay ninyo, hindi mahalaga yun? Kung hindi mahalaga, di sinsanay, hindi na dinadala ng pastor ang kanyang mga tupa, ipasok sa pintuan ng kulungan. Kundi ginagawa yon upang mapangalagaan ang kaligtasan ng mga tupa. Sa panahon po natin ngayon, sa palagay ninyo, ano maaring katumbas ng isang kulungan ng mga tupa? Sa palagay ninyo, sa panahon ito, ano ang maaari nating itulad sa isang pinagkukulungan, pinagpipisanan, pinagtitipunan ng isang kawan ng mga tupa? Saan po ba sa panahon natin ngayon tinitipo ng mga tupa ang mga mananampalataya? Yeah. Kaya may mga eklesya, may mga kawan, tinitipon doon. Yeah. Ang ating Panginoon, nung sabihin niya, so 1:16 says, meron akong ibang mga tupa na wala sa kulungan ito. Kinakailangan din namang dalhin ko sila upang maging isang kawan sila. Nakita niyo yung salitang kinakailangan doon. Sa wikang Grego yung dei, nang ibig sabihin ay walang ibang, talagang kailangan. Meron talagang kailangan. At itong kailangan na ito ay yung mga tupay matipon,
na gaya ng isang kawan. Ito ang hindi naunawaan ng kahit na mga mananampalatayang Kristiyano sa ating kapanahunan. Kung ang mananampalataya ay tinatawag ng Panginoon, tinuturing niyang mga tupa niya sa 1 Jes 27, na nagsisipagsunod sa Kanya at dumirinig ng Kanyang tinig. Mga kapatid, hindi o mahalaga kung bakit sa tupa iniluntulad ng Panginoon ng mga mananampalataya sa Kanya. Ang isang kapansin-pansin sa mga tupa, ito po ay mga tinatawag nilang mga tagasunod. May tawag sila sa Ingles na kung titignan ninyo ang kalikasan ng tupa, ang kalikasan nila ay yung sunod-sunuran sila. Kaya makakakita kayo ng mga paglalarawan, kuminsan, sa mga video, sa mga palabas. Ang pulutong ng mga tupa ay maraming mga tupa sa isang kawan. Kapag yung isa sa kanila, yung parang pinaka-ina o pinaka-leader ng mga tupa, ay kung yan ay tatakbo, kung anumang direksyon niyang pupunta, sunod-sunuran lahat yan. At may makikita kayong mga palabas na kapag yung pinakaunang yun ay tatalon sa bangin, lahat yan tatalon sa bangin. Kasi isang kalikasan ng mga tupa yung sila'y sunod-sunuran. Follower. Yung, nawala lang sa isipan ko yung tamang salita sa Ingles. Pero ganun ang kalikasan la. Sumusunod lang yan. Sumusunod lang yan. Sunod-sunuran siya. At kung bakit papansin ninyo na ang hindi tama na maaring mangyari sa mga tupa ay yung walang ginawa kundi gumala. At may mga mananampalataya parang gala ng mga tupa. Kung saan-saan pumupunta. Kung sino-sinong sinusunod, kung saan-saan gumagaya, saan-saan gumagala. Mga kapatid, napakasimple ng paglalarawan ng Panginoon. Merong kulungan na pinagkukulungan. Sa gusto natin. Kung hindi mahalaga yung kulungan, hindi na yan kasali sa pinag-uusapan. Kung walang kailangang pinagtitipunan ng mga tupa, hindi na kailangan sana. Pero kailangan ang sabi ng Panginoon. Bagamat yung 1 Jes 16, meron pang mas malalim na kahulugan yon. Yung tinutukoy niyang hindi kasama sa kulungang ito na alam natin nang tinutukoy ang Israel. Alam natin ang tinutukoy sa kanilang kaparaanan noong unang panahon. Ikinakabit yung kulungan at ng Israel pinagkaisa. Parang larawan yun ng mga taong kinilala ng Panginoon na Kanya. Ang Kanyang bayang hirang. Kasi yun ang Kanyang kawan ng Panginoon. Sila yung nandoon sa napakahalagang, parang sila yung mas pribilehiyado. Sila yung mas mayroong pinakadakilang karapatan at pakinabang na mga pinakaingatan ng Panginoon na parang tinipon niyang Kanyang kawan. Ngunit sa ating pinag-uusapan, gusto ko lamang ating tingnan ang nakakaligtaan
ng marami sa atin. Ang isang tupa ay kailangan nasa isang kawan, nasa isang kalipunan ng mga mananampalataya. At mayroong pinagtitipunan, mayroong pinagpipisanan, hindi maari na ang isa'y gala kung saan-saan pumupunta. Kaya nga'y nilarawan ang kawan. Ang isang tupa, bagamat siya'y mahina, ang isang tupa, bagamat yan ay walang pananggalang sa kanyang sarili, madali yang mabihag, madali yang maagaw, masila ng kalaban, lalo na kung ito'y nag-iisa. Samantalang kahit na mahina ang mga tupa, kung sila'y nakakumpol na isang kawan, kung sila'y nananatili sa isang kapisanan ng mga mananampalataya, alam po ba ninyo, kahit na mabagsik na asong gubat o lobong ganid, ay hindi makakasila kaagad-agad kapag ang mga tupay, gaano mang kahina ang mga ito, gaano mang kawalang pananggalang ang mga ito, kapag ang mga ito'y nakakumpol, kapag sila'y nakasama-sama, kagaya ng isang kawan, hindi nakakasila ang kalaban. Pero yung tupang nawawaglit, yung tupang umihiwalay sa kawan, dun sa kumpol, dun sa kapisanan ng mga tupa, yan ang madaling madagit ng kalaban. Naunawaan po ba natin yun? Hindi natin maaring baliwalahin ang metafora, ang talinhaga, kung bakit inilalarawan ng Panginoon ang mga mananampalataya sa mga tupa. Kinakailangan sa mga tupa ay nagkakakumpol, nagkakasama, kinakailangan silang isang kawan. At ang mga dinadala sa isang kulungan, sa isang pinagtitipunan, isang pinagpipisanan, upang mapangalagaan ang kanilang kaligtasan. Kung naunawaan po natin yon, napakalagang makita natin kung gaano kahalaga ang pagpipisan, gaano kahalaga ang pagtitipon sa Panginoon upang mapangalagaan ang kaligtasan. Malapit sa panganib ang isang tupang wala sa isang kawan. Malapit sa panganib at madaling madagit ang isang tupang nakawalay, gumagalang mag-isa, wala sa pangangalaga ng pastor. Naway, makita natin yun. Kaya nga ginawa sinalita itong metafora, itong talinhaga, itong paghahalintulad, paggagaya sa isang halimbawa na makita ng bawat isa sa atin ng mga mananampalataya bilang mga tupa sa kawan ng Panginoon. Napakahalaga na tayo ay nakapisan sa mga inaalagaan ng Panginoon. Maaring sabihin natin, bakit hindi ba tayo kaya ang pangalagaan ng Panginoon? Hindi ba ang Panginoon ay kasama naman natin kahit na nag-iisa tayo, kahit na hiwalay tayo sa iba, kahit na wala tayo sa pagpipisan ng mga mananampalataya? Ay pagka ganun po ang ating isipan, mali itong sinasabi ng talinhaga. Yeah? Bakit pa may sinabi may kulungan na pinagdadalhan, na pinagkukulungan, pinagpipisanan, pinagtitipunan ang mga tupa?
Ang dahilan nga, pinapasok nga sila sa kulungan upang mapangalagaan ang kanilang kaligtasan. Yeah. Kaya nga po, kahit na sa ating panahon, bakit may mga pastor? At bakit may mga nagpapastor? Bakit may mga kawan? Bakit may mga kapisanan ng mananampalataya? Yun ang disenyo ng Diyos. Yun ang disenyo ng Panginoon. Hindi dinisenyo na ang isa na mananampalataya ay nakawalay o hiwalay sa iba. Kaya kahit tingnan niyo yung ginawa ng mga mananampalataya noong unang panahon, na natili sila, na malagi sila sa ano? Sa pagsasama-sama sa isa't isa. Yeah. Para silang mga tupang iisang kawan na hindi naghihiwalay at pinangangalagaan. Ang Panginoon mismo nagsasabi, basahin niyo yung Biblia, naglagay ang Panginoon ng mga pastor. Kung hindi kailangan, bakit nag-aksaya pang Panginoon na maglagay ng mga pastor? Diba? Napakapayak, subalit maliwanag na paglalarawan ng dapat nating kalagayan bilang mga mananampalataya, bilang mga tupa ng Panginoon sa kanyang kawan, sa kadahilanan upang mapangalagaan ng kaligtasan ng bawat isa. Alam natin, sa labas, maraming nagsilitaw na mga agaw. Sinabi na ng paalala ng Panginoon yan. Maraming mga mandadagit. Tinawag ng Panginoon na magnanakaw at mga tulisan. At pinag-iingat ang bawat isa. Kung walang panganib, di sinsaday, hindi na nagsalta ang Panginoon na mag-ingat kayo. Sapagkat marami ang magsisipaglitaw na mga bulan. Sa panahon natin, mga kapatid, ito pinag-uusapan natin ng pagpapakilala ng Panginoon na siya nga ang pintuan na kagaya ng aking nasambit na nangangahulugang ipinapakilala ng Panginoon na siya lamang ang tamang daan, ang nag-iisang pasukan upang matamo ang kaligtasan. Pero sa panahon natin, ang daming nakapagliligaw at nakapang-aagaw na mga pagpapahayag. Umaabot hanggang sa itong mismong si Jesus ay itinatabi. Itong Jesus niwawalang bahala. Itong Jesus binababa ang kalagayan. Ang iba'y inaagawan pa ng kanyang kalagayan ng pagiging Kristo, ng pagiging Mesyas na tagapagligtas. Napakamapanganib ang ating panahon. Kaya nga kinakailangan sa mga tupa, ang sabi dito, dirinig ng tinig at patuloy na nagsisunod sa Panginoon. Alam niyo, pag pinag-usapan natin yung salitang sumunod, sa wikang Grego, kung titignan ninyo, ang ibig sabihin yan, mga kapatid, akoloteo, nang ibig sabihin ay ang sumunod sa Panginoon ay yung makaisa o makasama ang Panginoon. Nung sabihin ng Panginoon, follow me. O kaya naman ay, nang sabihin niya sa 1 Jes 27, dinirinig ng aking mga tupang aking tinig at nagsisisunod sila sa akin. Yun na lamang nagsisunod ang aking babanggitin at saka na yung bang nagsisipagdinig ng kanyang tinig. Ang ibig sabihin nyo ay akoloteo, ng ibig sabihin ay ang makaisa, ang makasama,
itong Panginoon. Yun ang ibig sabihin ng sumunod sa Panginoon. Makaisa, makasama ang Panginoon. Pero anong nangyayari? Sa mga nananampalataya, at kahit na kanilang sabing sila'y mga tupa ng Panginoon, nakikita ba ang kanilang pagkakaisa? Nakikita ba ang kanilang pagkakasama sa Panginoon? Ibig sabihin, nananatili ba silang sumusunod? Alam niyo, yung mga talatang itong ating binabasa, ang tawag diyan sa pananalita, mga present imperative, mga nagpapatuloy na mga tagubilin o utos o atas. Kagaya ng sinabi ng Panginoon sa 1 Jes 27, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig at nagsisisunod. Nakita nyo? Present imperative o continuous. Patuluyan. Hindi yung dininig nilang tinig ng Panginoon, kundi dinirinig, patuloy na dinirinig. Alam po ba ninyo, isingit ko lang, dapat hindi natin makalimutan yung salitang dinirinig ang tinig ng Panginoon. Alam po ba ninyo kung ano ang salitang Grego ng tinig? Phone. Diyan natin kinuha ang salitang phone. Tinig sa Grego ay phone. O ngayon, total, tayo lahat mayroong phone. Mayroong phone. Magpapaalala, sana magpapaalala pag hawak nyo yung cellphone. Ang higit ninyong maalala yung tinig ng Panginoon. Sa bawat ring, sa bawat tawag ng telephone, mas maalala sana ninyo ang tinig ng Panginoon. Kasi yun ang ibig sabihin ng tinig sa wikang Grego. Phone. Phone. Diyan natin kinuha yung salitang phone. Salitang telepono. Ngunit ang sabi, hindi lamang dininig, kundi dinirinig. Ibig sabihin, patuluyan tayong nakikinig sa tinig ng Panginoon. Hanggang sa atin nang makilala kung ang tinig na ating naririnig ay sa Panginoon o hindi. Umaabot na ba tayo dun sa pagkakataong nakikilatis natin, napapagkilala natin, tinig ba ng Panginoon ang naririnig natin o hindi tinig ng Panginoon? Umabot na ba tayo sa pagkakataong sa mga naririnig natin sa gitna ng maraming ingay na naririnig natin sa ating paligid, sa maraming mga tinig na ating naririnig sa ating kapaligiran, makayanan na nawa natin talagang ang naririnig natin, tinig ng Panginoon ang nangungusap, ang nagsasalita sa atin. Sa bagay, hindi naman tayo dapat maligaw kung tutusin. Nandiyan ang Biblia. Nandiyan ang salita ng Panginoon. Na ating marapat na dinggin. Ngunit ang dagdag ang sabi niya, yung mga kinikilala niyang mga tupa niya nagsisi pagsunod. It's a lifelong path. Yung akoloteo, ang ibig sabihin yung sumunod ka sa Panginoon at ang pagsunod na yun ay nangungulugan ng pakikisa mo, ng pagsama mo sa Panginoon. At ang pakikisa at pagsamang yun ay isang tanang buhay na pakikisa at pagsama sa Panginoon. Hindi yung di nagtagal, di naglaon. Wala ka na sa likuran ng Panginoon. Hindi mo na sinusundan ng Panginoon. Hindi ka na sumusunod sa Panginoon.
Baka nawalay na ang paa mo. Baka ibang landas na ang tinatahak mo. O mas masahol, baka tumalikod ka at hindi na sumunod sa Panginoon, kagaya ng ginawa ng mga unang mga nagsipagsunod sa Panginoon sa Kabanatang 6, hindi ba ng 1? At mula noon ang sabi, sila'y nagsipagtalikod at hindi na sumunod sa Panginoon. Merong ganon na mga mananampalataya na sinasabi. Kinalaunay, hindi na nakikita ang kanilang pagsama, hindi na nakikita ang pakikiisa nila sa Panginoon. Ibig sabihin, hindi na nagsisipagsunod sa Panginoon. Ang pagsama at pakikisa sa Panginoon o pagsunod sa Kanya, yung aloe teo, aloe ateo, ang ibig sabihin niyan, it's a lifelong path. Isang habang buhay na pagtahak na kasama kaysa ang Panginoon. Iyon ang mga tupa. Iyon ang mga tunay na mga tupa ng Panginoon na kinikilala niyang mga Kanya. Malungkot na sasabihin kapag ang isang tao hindi na makita na nakikisa, hindi na makitang kasama ang Panginoon na naglalakad sa kanyang buhay. Umiwalay na sa Panginoon, tumalikod na sa Panginoon. Malungkot na sabihin, baka hindi totoong tunay na tupa ng Panginoon. Dahil ang Panginoon ang nagsabi kung sino ang kanyang mga tupa. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisisunod sa akin. Mayroong pagkakakilanlan, mga kapatid. Mapagkikilala kung sino ang sa Panginoon. Mapagkikilala kung sino talaga yung mga nagsisampalataya at kinikilala ng Panginoon na mga tupa sa kanyang kawan. Suriin natin ang ating sarili. Tingnan natin mabuti ang ating kalagayan. Kung tayo nga ba ay totoong kasamang naibibilang sa mga kinikilalang mga nagsisampalatayang kinikilalang mga tupa ng Panginoon na dumirinig ng kanyang tinig at nagsisisunod sa Kanya. Hindi ko matatapos itong ating aralin pagkain. Ngunit magwawakas lamang ako sa pansamantala. Tingnan ninyo ang katiyakan na ibinigay ng Panginoon ng kaligtasan sa mga sumasampalataya sa Kanya. Sa mga kumikilala na talagang si Jesus, ang Kristo, ang Mesyas na tagapagligtas, na siya lamang ang tamang daan, iisang pasukan para sa katiyakan ng kaligtasan. Anong sabi niya? Ang sino mang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas at papasok at makakasumpong ng pastulan. Tiyak ang sinabi ng Panginoon, maliligtas. Yung mga tupang ipinasok niya sa kanyang kawan, sa isang kulungan, ay tiniyak ng Panginoon na sila'y maliligtas. Meron pa bang kaduda-duda? Mapag-aalinlanganin, di ba? Pagdating nyo doon sa talata ng 1 Gs na palagi natin binabasa paglinggo, pagdating sa talatang 28, anong sabi? Sa kanyang mga tupa, anong sabi ng Panginoon? Binibigyan ko sila ng buhay na walang ganat, kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maagaw ng sinuman mula sa aking kamay. Anong katiyakan pa ng kaligtasan ng mas malinaw doon? Napakaliwanag at napakatiyak ng kaligtasan na mararanasan
ng bawat sumasampalataya sa Panginoon at kinikilala niyang mga tupa sa kanyang kawan. Ngunit hindi lamang para sa kanila. Tingnan niyo yung salita ng Panginoon. Ang sino man, tao, pumasok. Ibig sabihin, bukas ang pagkakataon sa lahat. Bukas ang pintuan ng kaligtasan. Kaya nga lamang idadaan kay Kristo Jesus, nating Panginoon at hindi sa iba't ibang daan. Hindi marami ang daan. Hindi pare-pareho ang daan tungo sa kaligtasan. May isa lamang tamang daan, pintuan na mapapasukan tungo sa kaligtasan, at ito'y sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At kahit na sino man, bukas po sa lahat. Ngunit alalahanin po natin, hindi sa lahat ng pagkakataon bukas ang pintuan. Ang daong ng kaligtasan sa panahon ni Noe, nagpalagay ang Diyos ng isang pintuan. Ngunit ang pintuan yun ay nagsara. At yun lamang nakapasok sa daong ng kaligtas. May isang pintuan, kumakatok. Ang ilan. Ngunit ang sabi, and the door was shut. At sinarhan ang pintuan. Sa Mateo 20. Di ba yung talinhaga ng 10 dalaga? Hindi na natiling bukas ang pintuan. Naabutan nila. Huli na napagsarhan ng pintuan. Sa makatuwid ang ipinakikita rito ng ating Panginoon, bagamat ang pintuan ng kaligtasan sa pamagitan ni Kristo Jesus ay nananatiling bukas. Ngunit, para bagang ipinapahiwatig, may pagkakataong ito'y magsasara at magiging huli ang lahat para sa sinuman. Bagamat sa kasalukuyan, salamat sa Panginoon, bukas ang pintuan sa lahat, sa sinumang gustong pumasok, sa sinumang lahat na gustong manampalataya kay Kristo Jesus, na ating Panginoon at tagapagligtas. Ngunit samantalayin natin ang pagkakataon sapagkat ipinapahiwatig hindi sa lahat ng pagkakataon mananatiling bukas ang pintuan tungo sa kaligtasan. Sa huli ang sabi ng Panginoon, sino mang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan. Alam po ninyo, yun ay mga kataga o pangusap ng mga Hebreyo na kagaya ng sinasabi sa Deuteronomio 28:6. Ang sabi doon, magiging mapalad ka sa iyong pagpasok at mapalad ka sa iyong paglabas. Ito'y kasabihin na pag ikaw ay malayang pumapasok, lumalabas, ibig sabihin noon, inilalarawan ang buhay ng pagiging mapalad. Kaya yung sabihin ng Panginoon, ang sinong taong pumasok sa akin at papasok at lalabas ay makakasumpong ng pastulan, ipinapahiwatig ng Panginoon ang magandang kapalaran. Mapalad. Yaong nasa Panginoon. Mapalad siya na kasama sa mga tupa ng Panginoon sa kanyang kawan. Ano sabi ng mga awit? 121:7-8. Iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan. Kanyang iingatan ang iyong kaluluwa. Iingatan ng Panginoon ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok mula sa panahong ito at sa mapakailanman. Ibig ipahiwatig ang katiyakan ng kaligtasan ng Panginoon ay nasa sa kanila na mga nasa sa Kanya. Mga kapatid, napakaganda ng
pahayag ng Panginoon para sa atin kung ang ibig natin ay ang katiyakan ng kaligtasan. Napakaliwanag ng pahayag kung papaano mata mo ang katiyakan ng kaligtasan. At ito'y sa pamagitan lamang ng isang pasukan, ng isang daanan tungo sa kaligtasan. Walang iba kundi si Kristo Jesus nating Panginoon. At yung mga nakapasok sa Kanya, yung mga nakasama sa Kanya, yung mga nakiisa sa Kanya, yung mga kasamang nakabilang sa mga tupa sa Kanyang kawan, ay merong magandang kapalaran na kanilang matatamasa sa tanang kanilang buhay, bukod sa katiyakan ng kaligtasan, kundi marami pang mabuting bagay na inilalaan ng Panginoon para sa mga Kanya. Tayo po yumuko at manalangin. Panginoon at aming Diyos, kami po ay nagpapasalamat na mayroong pagpapakumbaba. Sapagkat binibigyan mo kami ng pagkakataon upang marinig namin ang iyong tinig, upang mangusap ka sa amin sa pamagitan ng pamamahayag ng iyong salita, lalo na kung papaano namin makamta ng kaligtasan. Salamat po, Panginoon, sapagkat sa pagpapakilala mo ng iyong sarili bilang ikaw ang pintuan. Sa pamamagitan mo lamang, maari kaming magtamo mismo ng katiyakan ng kaligtasan. Salamat po, Panginoon, sa pagpapaalala mo. Nawa, Panginoon, kung kami mga nagsisampalataya sa iyo, inaangkin mong, itinuturing mong sariling mga tupa sa iyong kawan. Manatili nawa kami, Panginoon, na dumirinig ng iyong tinig at sumusunod sa iyo. Huwag nawa kaming mawalay sa iyo, huwag nawa kaming humiwalay sa iyo. Panginoon, ang ibig po namin ay patuloy ka naming kasama-sama sa buhay. Patuloy na kami iyong pinangungunahan at sinasamahan sa buhay na ito. Higit sa lahat, ibinibilang mo sa mga minamahalaga mong mga tupa. Salamat po, Panginoon, sapagkat alam namin, higit ang iyong pagmamalasakit sa mga tupa mo, na kahit ng buhay mo'y iniyalay para sa mga ito. Salamat po, Panginoon, sapagkat kapag ito ay nananariwa sa aming mga alaala, masaya kami na at wala kaming inaalala na anuman, sapagkat alam namin ikaw ang aming pastor at kami mga tupa sa iyong pastulan. Salamat po sa iyong pangangalaga sa bawat isa. Salamat po sa patuloy mong pagkukupkop sa bawat isa. Salamat po sa iyong mga pangako na kailan may hindi mo kami iwan, lalong hindi mo kami pababayaan. Napakabuti mo, aming Panginoon. Mabuti ka ngang pastor sa iyong mga tupa. Amen.